pag-aaral para po sa ating buwanan pa. Magandang hapon mga kapatid, mga kasama, mga katindi. Isa naman po tayo sa ating pag-aaral, sa ating tuloy-tuloy pag-aaral para po sa ating buwanan paksa. Yan, ang buwan po ngayon ay Marso. Siyempre, ang paksang dapat natin pag-usapan ay tungkol sa paano ba ang pagpapalakas ng kanilang templo? Ang tao. Yan. Dahil ang tao ang kanilang likha ayon sa kanilang wangis at ito ang kanilang tahanan. Ang kanilang templo, dito sila madalas nananahan. Dito sila madalas nananahan upang makita nila, ma-survey yung iba't ibang lugar na kanilang likha. Yung kanilang lahat ng likha. At ang tao, ang siyang pinakamataas na uri na kanilang likha ayon sa kanilang wangis. Kaya dapat natin pag-usapan kung paano palalakasin ang taong ito. No? Tayo yun. Dahil meron tayong malaking responsibilidad na gagampanan sa mundo. Tayo ang caretaker ng lahat ng kanilang nilikha. Hayop, material, planeta, kalikasan, ang kalikasan na kanilang nilikha. So, paano natin magagawang malakasyon? Yan. Kaya nga ho, meron tayong ginagampan ng Kwaresma. Kaya nung nakaraang buwan ng Pebrero, pinag-usapan natin yung kahulugan ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay tumutukoy sa 40 days, 40 dias. At yun ay hinati-hati natin sa pamamagitan ng 28 plus 8, ay 24 plus 8 plus 8. So ano yun? Di ba pinag-usapan natin na yung 24 plus 8 plus 8 ay tumutukoy sa, okay, 24. Tumutukoy sa 24 oras na taglay dito ang liwanag at dilim. Ang isang 24 oras may araw at saka may gabi. So, dalawang klase ng polarity na meron sila nilita sa kalikasan. Kaya diyan tumutukoy 12 oras ang liwanag, 12 oras ang dilim. Kaya more on material pa rin ang tukoy nito. Pang-material. Kasi material na rin planeta. So, yung ano naman yung 8? Yan. Mag-usapan natin ngayon kung sino-sino yung mga nakapaloob sa 8 na yan. No? Kaya, tapos 8 ulit. Kaya, kung total, yan ay 40. 40. Yung ibig sabihin, 40 days. Bakit 40? Yan pa rin ang tukoy ng 4 na sulok. O, sige. 4 na sulok ng mundo natin ginagawa. Sulok. Actually, direction yan. So, merong, sabi nga yan, nung simula, sa buwan ng Pebrero, sinuruan tayo makipag-ugnayan. Sinuruan tayo umibig sa ating karelasyon sa positive, kanan, mga kadugo, kaibigan, kamag-anak, sa negative, mga kaaway, yan, yung mga hindi sang-ayon sa'yo. So, kailangan din mahalin. Mahalin yun ng ating mga kaaway. And then, dito naman, pagmamahal sa mga nilikhang nabubuhay sa planeta. Kasi nga tayo, ang unang-unang pinagkatiwala ang mga ngalaga ng lahat ng kanilang nilikha sa mundo ito. At higit sa lahat, yung papunta sa itaas, yung pakikipag-ugnayan, pagmamahal sa lumikha at nagbigay ng buhay sa atin. Kaya yun yung 4 direction. Kaya sa panahon, yan yung sinutukoy ng 4 sides. North, East, West, South. Yan, kaya yan. Ngayon, ano yung 24, ano yung 8, ano yung 8? Sumututal, itong 8 na to, tumutukoy sa spiritual. Pero yung 24, tumutukoy sa material. Kaya dapat kompletuhin natin yung 40 days. Nakalulungkot lang kasi meron tayong mga kasamahan na sabi, doon na lang ako ng 16 days. Oo, yan. Nakakalungkot pakinggan yun. Ibig sabihin, ayaw mo ng Kwaresma. Gusto mo 16. Pero ang hindi na nila naunawaan, ito yung spiritual. Ang tunay na kahulugan ng 40 ay sa spiritual. Ang kailangan natin makompleto ay yung 40 days na pagganap mo ng panalangin na umasa ka sa North, East, West, South. O, bakit natatawad? Gusto mo 16 lang. Buti na lang nahila natin yung dating ex-president natin si Badong na nagkataon ng siya sa misyon, kaya napasama siya sa 40 days na gumaganap ngayon. Bakit? Kasi yung 24 days, hindi naman bawal kumain. Magbabawas ka lang ng pagkain ng ano yung dami na tinakain mo. Kung 2 tasa na kanin sa isang araw, no? Gawin mo lang isa. Yun yun. Hindi talaga sakripisyo yun.
Yan, normal pa lang yun kasi mag-religious ka. At hindi natin gusto kayo magkasakit. At palalakasin na ang katawan mo eh. Bakit natin ibigay yung walang kain? Hindi magkakasakit na nun. Ano yung ulo sa ulcer, di ba? Diyan bigla, maluwag ang bituka mo. Tapos bigla minit, walang kinakayod. Sakit yun. Kaya nga, hindi natin gusto magkasakit tayo dahil meron tayong gagampanan sa mundo. Ano yun? Yung para sa ating buhay. So ito, 50% discount bawat sa lahat ng mga kinakain mong masarap. Kasama na ang mamantika, matamis, maalat, at saka, ano ba? Hindi ko, yung asin syempre talaga bawat yun. Kasi pagiging acidic. So yun yung mga cause ng kadalasan ng sakit. Pag sobrang mamantika, maalat, at saka matatamis ang ating kinakain. Kaya sa pag kumain tayo ng kanin, yung kulang na huwag puro mantika. Haluan nyo ng gulay. Okay? So yan, 50%. Kaya ako hakas madalas. Pag kumakain ako, isang tasang kanin sa araw, at isa na naman sa gabi. Yung medyo kalagitnaan na ng gabi. Kadalasan in between, merienda ng tinapay or prutas na tapos iinom na ako ng tubig. Tapos nagbabayokes ako at saka nagtsatsa ako pang cleanse sa may exercise, no? Yun. Magtuturo ako ng paano magbawas ng cellulite dito sa simura. sa tiyan. Doon sa OFW. Kasi meron kami activities sa March 16. Whole day yun. Ang mga OFW kasama namin. So, tuturo ko sa kanila yung sikreto kung paano tayo magkaroon ng pagbabawas ng cholesterol dun sa second layer ng balat natin, yung laban natin. Kasi yung cholesterol na nasa second layer, hindi na pwede ibaba sa ugat para doon ilabas sa puwet, hindi na pwede yun. Kailangan yun, i-aakit sa first layer ng balat, taba na yun, tapos i-aakit rin sa balat. So, first layer ng balat ng balahibo, lalabas siya as pawis. Yun. Kaya, yun ang isa sa mga pag-alis ng mga naka-store na toxin at cholesterol sa second layer ng ating katawan. So, ibig sabihin, ang material na aspekto ng 24 days sa Kwaresma ay hindi pa tumutukoy sa fasting. Paghahanda lang ito, preparation lang ito sa fasting kasi hinahanda. Dahil yung susunod na 8 dias, yun yung no solid, no liquid, from sunrise to sunset. Anong ibig sabihin? Wala. Yan. 6 to 6. Bago tayo gumanap ng alas 6 ng umaga, sa pagharap natin sa north ng ating panalangin, ikaw ito nasa gitna, no? Ikaw itong taong tumitindig sa gitna ng ito yung itong direksyon ito. So, sa pagharap mo sa north, 6 a.m., bago mo gumanap ng 6 a.m., mag-heavy breakfast ka na. Pero pagkatapos mo manalangin, wala ng solid, wala ng liquid. From 6 a.m., di ba yun, 12 noon, 6 p.m. Wala na. Pagkatapos mo gusto ng 6 p.m., saka ka palang pwedeng kumain ng lugaw. Doon tayo maghahanda ng lugaw sa 8 days na to. Kaya yung 8 days, magsisimula yan, no? Ang natako, sa March 14. Kaya, March 14 ng alas 6 ng umaga, heavy breakfast. Again, yung heavy breakfast, yung puno lang, huwag yung logo. Huwag yung bloated yung pagkain, ha? Huwag logo kasi binabawasan mo. Huwag lang paluwagin yung stomach mo. So, tama lang siya. So, pagka-almusal mo, magdadasal na. Pagkatapos magdasal, magtitiwala ka na sa sarili mong laway, yung saliva mo, at sa sarili mong kakayahan. Kontrolin mo, huwag ka masyado magpapawis para hindi ka masyado uhawin. So, yun, kontrolin mo ang trabaho mo, kapag talagang uhaw na uhaw ka na, ibunin mo ang natitira mong tubig sa toilet, tapos sabay-sabay mo lunukin, para ka na rin kuminom. Kasi ang susuporta sa'yo sa kulanan mo sa material, yung total na po ng 6-12, 10-21. Yun ang magbibigay ng susog ng lakas sa atin. Kasi binabawasan yung material, pero tinataas naman yung spiritual para mag-level. Kasi kadalasan talaga sa gawain natin, laging lamang ang material. Kita mo nga sa pag-aaral para sa inyo ito. Bakit walang tao natin na marami? Bakit sila tatamaran? Samantala kung lumakas sila at magkaroon ng liwanag ng kaisipan, sila rin ang makikinabang lalo sa yung kanilang pamilya, di ba? Dahil para sa kanilang pamilya ito, pero bakit isinagdadamot nila? Okay, so yun ang sikreto doon. Kasi nga, pag katotohanan ng pinag-uusapan, marami ang ayaw maniwala. Pero pagka sinungalingan, halong sa lamang ka, nakanganga pa, at hangang-hanga pa sa'yo, at pumapalakpak pa. Okay, so balik tayo dito.
So, ibig sabihin, itong no solid, no liquid, 8 days lang yan. Kung bakit 8, bakit yan 8? Mamaya, tutukoy tayo ng diretso dyan kung sino yung 8 na 8 na yan. Okay, so starting naman yung March 21, tapos na yung 8 days ng no solid, no liquid. So, yung March 22, pwede na tayo ng prutas at tubig. Yun. Pwede na tayong kumain ng fruit at tubig from sunrise to sunset. Again, dahil walang laman yung ating bituka, yung ating stomach sa buong maghapon, lugaw lang na walang asin ang ating lulutuin. Lugaw na niluto sa pamamagitan ng tubig at ng luya. Ang oatmeal, pwede ba? Tagtag lang wala kang ano, pero may solusyon eh. Kasi bigas talaga yung nasa ating bansa, no? Oatmeal is hango din yan sa trigo. Kaya may proseso na ng pag-ano yan eh, pagluluto nila. Oatmeal daw pwede. Okay? Oatmeal. Oatmeal. Instead of lugaw, instead of Sa ano, pag kumakain na tayo ng prutas, pwede yung oatmeal. So bakit nga ba, bigas yung kailangan natin, yung lugaw na bigas na galing sa atin? Kasi nga, yung paliwanag niyan sa panahon ni Moses. Sa susunod na buwan, kung paliliwanag natin yan, yung pag-ano ng panahon ni Moses, kung paano natin ang mga buntil ng palay. No? Okay, sa susunod na buwan, abangan niyo po yan mga kapatid. Okay, so bakit kailangan natin kumain muna ng lugaw pagkatapos nung magdasal natin ang alas ng hapon? Kasi nga, dahil walang kililing yung ating stomach, kailangan masapinan muna siya ng malambot at masabaw na bigas. Parang gatas lalabas yun, no? Gatas. Kaya hindi siya mapapwestang gumiling at walang asin, walang tanimpla. So yung luya naman, ikasama yung panggamot na kapag nilagay natin yung ating lugaw ng luya, ay nakakatanggal ng hangin sa ating katawan. So, nakakatibay tayo. Okay, so ngayon, mga isa, dalawa, tatlong subo, pagkakapamin yung muna yung minute yan, kasi minute ngayon. So, pag sa talaga yung medyo lumapat na, pagkatapos ng 5 o 6 na subo, pwede na kayo magtimpla ng toyo doon sa lugaw. Konti lang, huwag yung sobrang alat na, at pwede na kayo mag-ulam ng itlog doon sa lugaw. Okay? So, yun. Tapos, pag iluto na kayo, happy gabi na, pwede na kayo kumain ng kanin. Basta huwag lang sobrang busog. Okay. So, ano mahirap doon? Tututusin lang at magaan na yung fasting natin sa material. Ang mahirap lang talaga, yung pagdating sa alas 12 ng happy gabi, yung magdadasal ka. Diba? Ako kagabi, nagdadasal ako, sa sobrang talagang pagod, grabe ang pagod ko from Baguio. Nagdadasal, kumakain ako bago magdasal ng happy gabi. Sa anto ko, napagaling ako, napasudsud na ako sa... Kung grabe na yun, ha? Grabe na yung pagod na yun. Naka-recover lang ako ng umaga, hindi ko magdadala yun. Sure na naman ako. Pero, again, tuloy pa rin. Against all odds, at harangan naman tayo ng iba, wala tayong dapat na ipitigil. Yun ang sabi sa panalangin natin kanina. Kaya dapat tuloy pa rin. Kasi ito ngayon, kung ano man yung makukuha nating lakas, bilang tayo eksteso ng nakilang spirito, tayo ang magdadala nito kahit saan tayo makarating. Magkahiwalay man tayo ng landas, dala nyo ang inyong pinaghirapan. Hindi yan nananakaw ng kahit na sino. Kaya tuloy natin ito. So, yung prutas at tubig, kita yung paborita sa panahon ng 8 days. Babalik tayo